Buenas noche, magandang gabi sa inyo. Gusto ko lang ipakita yung live food na ibibigay ko sa aking bagong fry na hatch. Nakachamba tayo mga kamigo, pero dati nakabid na ako kaso lang medyo yun nga, chamba pa rin. Ngayon, isang chamba na naman kasi yung last time parang konti lang na survive, tapos ano, bali mukhang lahat kal. Wala akong naselect na magandang beta, pero ngayon yung napanalunan ko na third placer sa FNF, yun ang male na ginawa ko ng materials mga kamigo. Tapos yung female ay isang, hindi ko alam kung tama yung ginawa ko, basta nagpachamba lang ako mga kamigo. Yung pares ng female ay, sandali, ipakita ko mga kamigo kung anong, kayo na mag-comment kung anong klase itong female na strain. Ito ay siguro, hindi ako sure. Hindi masyado nakikita kasi may talagyan ko ng talisay leaves, yan, kaya medyo kulay brown ang tubig. Siguro ay ano yan mga kamigo, FCCP red base. Hindi ko alam kung tama ba ang strain na to. Ilapit natin. Kita ba? Kita. Ayan, dito sa ilaw, Ayan, oh, dito. Dali. Ayan mga amigo, parang FCCP na red base. Basta, yun ang female. So, naka-chamba tayo mga amigo. So, itong chamba na to ay sana'y tuloy-tuloy na. Hindi ko alam kung ma-survive ito ng, kasi dati ay medyo konti lang talaga yung na-survive mga amigo. Tapos ngayon, nakita ko mukhang marami kaysa dati. Dito sa ginawa kong nagpa-hatch ako ng konti na kasi may nakuha na ako kanina na BBS. Ito yung, saan yung dropper ko? Excuse me. Saan yung dropper ko? Ito yung dropper. Ayan. Kinuha ko. May nakuha na ako kanina. Ayan. Kuha tayo ng konti. Konti lang talaga ang madaldala. Kulay orange. Yun ang na-hatch. Dali. Ayan. So. Sana. Okay. So, dito yung bagong na hatch na fry, FCCP. So, medyo madilim kasi gabi. Alright. So, nagkuha ko ng flashlight. Sabi nila, pag mabulabog yung male, ay kinakain nila yung fry. Pero, sige lang. Kailangan natin maglagay ng pagkain. Pasensya na po, madilim kasi gabi nga. Right. Oh, nahulog na mga kamigo. Ayan. Yan. So, sana ay hindi magagalit yung tatay, yung male. Baka kakainin niya yung mga prey niya. Huwag naman sana. So, takpan natin ulit yung, kasi nilagay ko dyan, nag-breed ako dyan sa isang aquarium tank na yan na maliit lang, dahil nagpahiyang yung bang sa barapa, binalasa ko kasi lagi lang fail. Ayan, tapos dito rin medyo open din yung ginawa ko, kitang-kita lang. Yan yung female. May female dyan na crown tail. Ayan. Hindi ko alam kung maging success itong breeding breeding setup. Tapos andyan yung male. Sa ngayon hindi pa hindi pa gumawa ng bubbles up, pero parang meron na pala sa
dun sa dahon ng talisay. So wag na natin sila istorbuhin. Isingit ko lang mga kamigo yung bagong technique daw na tinuro sa akin ng isang kaibigan ko. Kung paano daw mabilis mag-molt yung isang betta fish na molting stage. Ayun, tinuruan ako kung paano, pero hindi ko pa na subukan. So susubukan natin. Yun ang sabi niya. Ang gagawin natin, nagpabili ako ng asin, rock salt. Excuse me po, ano ba yan? Pero hindi ito yung technique para paano mabilis na mag-molt yung isang betta fish. So ito'y asin na lagyan ko ng konti kasi dito ko ilagay yung betta fish na gusto kong i-experiment na para mabilis yung pag-molt niya. Ito ka lang muna. Ayan. So, mamili tayo. Dali. Ito yung gusto kong gusto kong mag-molt ito ng mabilisan. Yun ang technique, sabi niya, na paano mag-molt paano magpa-molt ng isang betta fish na molting stage in the molting ano bang pwedeng sabihin? Basta molting. Wala na akong masabi. Basta ito. So ito, mga kamigo, ilipat ko kasi medyo hindi ko na rin na water change. So kailangan kong i-water change ito. Pero yun nga, gagawa tayo. Ay hindi. Ay oo. So ito mga kamigo, ilipat ko ito sa kabilang tank dito. Ayan, bagong ano yan, lipat, bagong lagay na tubig. So ilipat ko yan. Tapos ang mamaya ano yung magpapabilis daw, yung bagong sekreto. Hindi ko alam kung nagawa nyo na ba ito. Yun ang sabi sa akin. Hindi ko rin ito nagawa. Ayan, medyo napaka-dark. Kaya kasi gusto kong magka-mold ito ng mabilis. Video ko ng video, hindi pala nakikita kasi napakadilim. Yan ang isda ko na gusto kong i-mold kung kaya pa sa bagong technique na tinuro sa akin ng isang kaibigan ko na Vatican na breeder. So yan, ilipat natin. Tingnan natin, obserbahan natin mga 1 or 2 linggo or 1 buwan ba, kung gaano kabilis, kung may bisa ba o epektibo ba mga kamigo. Yan ang katawan niya ay medyo selo pa nga. Ito ay isang AOC mga kamigo, AOC ang strain nito, AOC. Ayan, tingnan natin kung epektibo. Lipat natin. So yan mga amigo, nailipat ko na sa kabilang betta tank. So kung nakikita nyo mga amigo, ang itsura ng aking betta ay mukhang isang koi. May pula sa ulo, orange. Parang sinasabi nila na tancho bang ganyan. Pero hindi yan mga amigo. Hindi lang talaga nag-molt pa. Yun ang susubukan natin na technique na binigay sa akin, tinuro sa akin. Gusto nyo na bang malaman kung ano yung sandali kung ano ba yung bagong technique na tinuro sa akin?
Para sa akin, isang bagong technique kasi ngayon ko lang ito nalaman. Ngayon lang ito sinabi sa akin. Ay, kanina lang pala. Kung atat na kayo, ipapakita na natin kung ano yung bagong technique. Ayan. Paki-comment muna kung okay lang ba itong technique na to. Alright. Kaya pa ba itong mag-molt? May pag-asa pa ba itong mag-molt? O mag-molt lang ba talaga itong kusa? O dahil ba sa bagong technique na gagawin natin ay mag-molt talaga ito nang mabilis ang ating betta fish? Ano sa palagay nyo mga kamigo? Tama ba to? Pag-comment naman down below. Shoutout muna sa iyo kaibigan sa pagbigay nyo ng technique. Alright, so mukhang inip na kayo. Papakita na natin. Ito na mga amigo, yung gagawin natin. Ang gagawin natin mga amigo, ay sandali, ano ito? Isang female na betta fish. Ayan lang daw mga amigo, ay pagtabihin lang ang isang female para ka lang nagpa-player. Iwan lang ganyan. Yan daw ang technique na medyo bibilis yung pag-molt ng isang male betta fish na selo. So, hanggang dito na lang muna yung video natin. Maraming salamat sa panonood. Hasta la vista, baby. Adios. Ay, pera ko pareho magbuhay. Pera ko pareho magbuhay. Pera ko pareho magbuhay. Naganap, nag-isip, sa wakas isang tropa ang lumabas. Recipe